Dumating na ang Divine Marshal General ng Hilagang Hangganan ng Dakilang Siya. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Kahit anong kapangyarihan mayroon siya, pagdating dito sa akin, mamamatay pa rin siya. Tama ang sinabi ng General. Sino pa ang makakapantay sa inyo? Ang Timog at Hilagang Hangganan ay alam lang ang mag-away. Ang Dakilang Siya ay sa atin din ang bagsak. Shen Kunju. Ang bilis. Ang dakilang kapangyarihan ng aming Siya ay hindi matatalo. Mabuhay ang Divine Marshal General. Bakit tuwing ginagamit ko ang Shen Kunju, nasusugatan ako ng malala? Siguro dahil sa hindi kumpletong kopya ang aking sinanay. Pagbubugay sa amang pangako. Nasuko na ang banta ng Xiongnu. Pagpapalaya sa Xiongnu ay isang malaking tagumpay. Sa Hilagang Hangganan, ikaw ang tunay na biyaya ng langit. Amang pangako, inapon niyo ako sa loob ng 15 taon. Lahat ng ito ay dapat kong gawin. Alam ng iyong amang pangako na sa 15 taong ito, palagi kang naghahanap ng iyong kapatid na babae. Ngayon, may balita na tungkol sa kanya. Amang pangako, nasaan ang aking kapatid na babae? May bali-balita na nakita siya sa Timog, sa bahay ng Prince of Yenan. Ngunit pinaghihinalaan ng iyong amang pangako na ito ay isang bitag. Prince of Zenan. Nakikiusap ang iyong amang pangako, hayaan mo akong iligtas siya. Ngunit ngayon, ang relasyon sa pagitan ng Timog at Hilagang Hangganan ay komplikado. Halos nasa punto na ng hindi pagkakasundo. Espesyal ang iyong pagkakakilanlan, hindi lamang bilang aking anak sa batas, kundi pati na rin bilang ang dakilang general ng Hilaga. Kapag nalantad ang iyong pagkakakilanlan, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Timog at Hilagang Kaharian. Sa oras na iyon, ang iyong buhay ay mapapanganib din. Ama, itatago ko ang aking pagkakakilanlan. Sa pagpunta ko sa Timog na Kaharian, ako lamang ay isang inapo ng angkanye. Naniniwala ako na makakapagligtas ka ng ligtas sa iyong kapatid na babae. Pagkatapos, magmadali kayong bumalik. Kailangan ka ng aming Hilagang Kaharian. Huwag mag-alala, Ama. Mabilis akong babalik. 15 taon na, kapatid, sa wakas ay nakita na kita. Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko. Kahit basagin ko ang langit, ililigtas kita. Hintayin mo ako. King Lan Lifeng, Mahal na prinsip, protektahan ninyo ng palihim si Tsuaner. Iulat ninyo sa akin kaagad ang anumang nangyari kay Tsuaner. tumatalima. 15 taon na, sa wakas ay hinintay ko ito. Ang Shen Kunju, isang hakbang na lang ang kulang. Yibitsuan, sana sa iyong pagpunta sa Timog, may makamit kang pag-unlad. Sa oras na iyon, ang lahat ng iyong kapangyarihan ay mapupunta sa akin. Mahal na prinsip, nahanap na ba ang aking dalawang anak? Hindi pa, mahal. 15 taon na ang nakalilipas. Matapos kitang iligtas mula sa kumpanya ng seguridad ng angkanye, patuloy akong nagpapahanap ng kanilang pinagtaguan. Huwag kang mag-alala, sa sandaling may balita. Kaagad kitang sasabihan. Salamat, mahal na prinsip. Ngunit ikinulong mo ako. Sa loob ng maraming taon. Bagamat binigyan mo ako ng magandang buhay, gusto kong hanapin ang aking mga anak. Pakawalan mo na ako. Ruo yun, ang pagmamahal at tag-aalaga ko sa iyo. Sa loob ng mga taong ito, bakit hindi mo nakikita? Pinamahal kita, inaalagaan kita. Paano ito naging pagkakakulong? Alam kong mabuti ka sa akin. Ngunit si Bitsuan at Tingting ay aking mga anak. Kailangan kong hanapin sila. May pakiramdam ako na hinahanap nila ako nitong mga nakaraang araw. Mahal na prinsip, pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Alam mo ba ang sitwasyon sa labas? Ngayon, ang mga Hun ay nakatutok sa aming Timog na Kaharian at ang kanilang punong salamangkero ay mahiwagang mahirap hulaan. Tumayo ka, mahal. Lagi silang naghahanap ng Shen Kunju ng inyong angkanyi. At kapag pinakawalan kita, mapapanganib ang iyong buhay. Mahal, talaga bang hindi mo alam kung nasaan ang Shen Kunju? Kailangan ko talaga ang Shen Kunju upang ipagtanggol ang aming Timog na Kaharian. Talagang hindi ko alam kung nasaan ang Shen Kunju. Kung alam ko, ibinigay ko na sana ito sa iyo. Okay lang, kahit ilang taon na, naniniwala pa rin ako sa iyo. Okay lang, malamig na ang panahon, ingatan mo ang katawan mo. May gagawin pa ako. Ang kite-kite mo, ganyan kita kamahal. Ayaw mo pa ring sabihin sa akin ang Shen Kunju. 15 taon na, Tsuaner. Tingting. Nasaan na ba kayo talaga? Sa mga nakaraang taon, nakatira ako sa pugad ng mga lobo para lang mabuhay at makasama kayo muli.
Sumasakit na naman ang puso ko, kapatid, ikaw kaya. May nangyari bang masama sa'yo? Hintayin mo ako. Makakita talaga ako sa'yo. Labinlimang taon na, Yebitsuan. Ayaw mo pang ipagpalit ang Shen Kunju para sa'yo? Kunay ka bang kapatid niya? Ba? Tulad mong trader, hanggang sa mamatay, hindi mo makukuha ang Shen Kunju. Kapatid na hari, ayon sa ulat ng Death Squad, may nakita raw ang Shen Kunju sa Hilaga, at ang gumagamit nito ay malamang si Yebitsuan. Buhay pa ang kuya ko. 15 taon, nahanap kita sa wakas. Kapatid na hari, nasa Hilaga siya, ano ang gagawin natin? Ikalat ang balita, sabihin na ikakasal ang anak kong si Wuzui, kay Yetingting. Sage, Mamamatay man ako, hindi ako magpapakasal sa pamilya niyo. Umalis ka na. kung malaman ni Yebitsuan na ang kapatid niya ay ikakasal sa anak ng Southern Prince, lalabas kaya siya? Wala kang hiya. Basta't mahikayat lang si Yebitsuan, makukuha ko ang Shen Kunju, ang buong mundo, apelido wulang ang dapat. Prince, bakit ang daming bantay ngayon? May malaking bagay akong gagawin ngayon. Ang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Manood ka na lang dito ng magandang palabas. Dumating ang regalo mula kay Luyue. Yuer, Kuya. Salamat, Beitsuan Gej. 15 taon, ang laki-laki mo na. Ano nang ginagawa niya dito? Oas na. Tingting, anak ko. Wutian ba? 15 taon na. Palibhasa, niloloko mo lang pala ako nitong 15 taon. Bitawan mo ako, sinungaling. Palayain mo ako. Anong magagawa mo kung niloko kita? Ilalabas din kita mamaya. Gago ka. Ano? Dahil lang sa ayaw mong ibigay ang Shen Kunju. Kung hindi, bakit ko pa gagawin ito? Ang cute-cute mo. Tingting. Tumawag ka. Makinig kang mabuti. Kung hindi mo ibibigay ang Divine Kun Art, papahirapan ko ang anak mong babae. Aw-aw ng anak kong lalaki. Sabi nila, pinakamaganda ang babae sa kasal. Ngayon ko lang nakita. Totoo nga. Uzui, kapag hinawakan mo ako ulit, magpapakamatay ako. Ang tapang mo. Okay lang, mamaya, papaamdam ko sa'yo ng kaligayahan. Tatawagin mo lang akong daddy. Gusto mong mamatay, kid? Tulungan mo ako, tito. Wait, Luyuir, gusto mo bang mawala ang inyong pamilyang Lu? Sa southern border, Narito ako ngayon para iligtas si Tingting at tapusin ang lahat sa'yo. nagpapakamatay ka. Year, ikaw ba yan? Ako si Tingting. Kamakailan ko lang nalaman na nakakulong ka sa Shenandoah Mansion. Sinagip kita. Ang dami mong sinasabi. Kung ganyan kayong matigas ang ulo, pamilyang Lu, ipapadala kita kay Heads. Takbo. Sino ka? ang papatay sa'yo.
Way, pala lahat ng nangyari noon. Ginawa ng Zenon mong mansion. 15 taon na ang nakalilipas. Pinatay mo ang pamilya ko para sa Divine Con Art. Ngayon, babayaran mo ng dugo. Ikaw pala, Yebitsuan. Sa wakas lumabas ka na. Hindi ka na nagtatago. Yebitsuan, sa wakas lumabas ka na. Kuya Bitsuan. Ika nga. Kuya. Huwag kang gagalaw. Kuya, tumakbo ka na. Bitag ito. Masaya ka bang makita ang anak mo? Masaya ba? Ruo yun, kung ibibigay mo sa akin ang Divine Con Art, mabubuhay pa sila. Bantayan mo siya. Yebitsuan, ibigay mo ang Divine Con Art. Pagsasamahin ko kayong magkapatid. Panaginip mo lang. Pinatay mo ang mga magulang ko. Ngayon ang katapusan mo. Ang Green Dragon ay sumisimbolo ng walang hanggan. Ang White Eagles ay bumababa upang pigilan ang timaan. Ang Phoenix ay muling isilang sa apoy. Ang Black Tortoise ay naninindigan na matatagayan ng bato. Ito ang matagal nang nawawalang Dragon Binding Lock. Tama. Kahit ang isang Diyos sa lupa ay mahuhuli, mamamatay din. Ito ang kuya mo? Parang wala naman. Tulad ng pagong, natatali namin. Nasa aming kapangyarihan. Taksil, ang kuya ko ay papatay sa inyong lahat. Yibitsuan, isuko ang Divine Con Art. Palalayain ko kayong magkapatid. Uzui, walang hiya. Maniniwala ba ako? Kamag-anak pa naman. Kung ganoon, wala nang saysay. Sage, naniniwala akong kusang ibibigay mo. Tingting, sa akin ka lumaban. Yibitsuan, isuko ang Divine Con Art. Palalayain ko kayong magkapatid. Tutupad ako sa pangako. Kuya, huwag. Huwag mong ibigay. Mamamatay tayong lahat kung ibibigay mo. Sino ang nagpahintulo sa iyo na magsalita? Uzui, gago ka. Para sa Divine Con Art, sulit ba? Saan ang Divine Con Art? Alam mo ba? Nakikiusap ako, palayain ang anak ko. Talagang hindi ko alam kung nasaan. Isuko ang Divine Con Art. Uzui, papatayin kita. Tiyuhin, papatayin niya ako. Yibitsuan, napakalamig mo talaga. Sage, dagdagan ko ng apoy. Flaming Palm. Ting-ting, kung ayaw ibigay ng kuya mo, ikaw na lang. Ting-ting. Hap ng mga pangunahing sekta at mga mamamayan ng Southern Border. Lakarin mo ng nakapaa ang bakal at pakasalan ako. Palalayain ko kayo. Tingting. Hahatiin ko ang Divine Con Art. Ipagtanggol ninyo ito hanggang kamatayan. Huwag hayaang mapunta sa masama. Magkakagulo ang mundo. Tumakbo kayo, huwag lumingon. Ano? Mahirap magdesisyon. Tiyuhin? Kuya, Uzui, bilang prinsep ng Southern Border. Agapagtanggol ng lahat ng mamamayan. Sana'y panindigan mo ang pangako mo. Tuparin mo. Sage. Alis na ako. Itaas ang palda, kita ko ang paa mo. Tingting. Nakita mo? Ang ganda ng paa ng kapatid mo. Ate, makakaya ko talagang mag-breakthrough. At masira ang backlash ng Divine Con technique. Sabihin mo, nasaan ang Divine Con technique? Sasabihin ko, pakakawalan ko sila. Sabihin mo, ayaw mong sabihin. Segish, dito ka na lang. At manood ng maayos.
Manood ka. Pinapanood kita dahil ayaw mong magsalita. Gaano pa kaya ang hirap na kailangang tiisin ng anak mo at anak na babae? Yebitsuan, nakikita mo na ngayon. Hindi mo pa ibibigay ang divine con technique. Ting-ting, hindi siya tutupad sa pangako. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, dadanasin mo rin ito. Uzui, bubunutin ko ang litid mo at inumin ang dugo mo. Kung ibinigay mo ang divine con technique, hindi siya dadaan sa ganito. Ikaw ang may kasalanan. Nawalan na ng lakas. Sa araw ng kasal, hindi pwedeng ganito. Ako na ang magbibigay ng lakas sa iyo. Nagpapanggap na patay? Sige, bibigyan kita ng matinding gamot. Kuya, huwag mong saktan si kuya. Bakit hindi na nagbabacklash ang divine con technique? Nagbabago ang divine con technique. Uzui, pwede na kitang pakasalan ngayon. Tutuparin mo na ang pangako mo, di ba? Yebitsuan, ang tibay talaga ng loob mo. Parang kit lang. Kung ayaw mong ibigay ang divine con technique, gagawin ko ang kapatid mo sa harap ng buong martial arts world. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Uzui, Kasal, paano mawawalan ng wedding night? Ngayon na mismo tayo mag-wedding night dito. Pagkatapos, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi ka tumutupad sa pangako. Walang hiya ka. Ang dami mong sinasabi. Uzui, ikaw ay isang hamak na tao. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Maaming hakbang ang kasal. Tingnan mong mabuti. Kung hindi, ibigay mo ang divine con technique, o kaya, panoorin mong personal na mapahiya ang anak mong babae sa harap ng lahat. Alin ang pipiliin mo? Ikaw ang pumili ng landas, huwag mo akong sisihin. Wala kang pagpipilian. Tingnan mo, ito ang tunay mong kuya. Pinapanood ang sariling kapatid na babae na nilalaro-laro. Ayaw pa ring ibigay ang divine con technique. Isang duwag lang. Sa hamak na taong katulad mo, ang kuya ko ay talagang hindi. Ibibigay sa iyo ang divine con technique. Yebitsuan, dahil kayong magkapatid, ay ganyan ang ugali, huwag ninyong sisihin kung magiging bastos ako. Akin muna ito. Yebitsuan, mukhang ang paang ito. Kailangan pang pilitin ng husto. Kung ganon, sige, magkakasama kayo sa daan patungo sa impyerno. Tito, patayin silang lahat. Huwag kang magalit sa akin. narito ang Shenkun, hatol na kamatayan. Ito ang Shen Konju. Dumating na ang espada. Ito ang Shen Konju. Talagang napakalakas ng Shen Konju. Kailangan kong makuha ito. Wei, pinatay mo ang aking mga magulang noon. Ngayon, babayaran mo ito ng dugo. Wei.
Ano ang ipinagmamalaki mo? Maliit na kaibigan? Nasaan ang Shen Kunju? Nasaan? Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, inihanda ko para sa pamilya Yi. Hindi lang ito ang inihanda ko. Makinig kang mabuti. Anuman ang halaga. Kailangan kong makuha ang Shen Kunju. Talagang kailangan. Kuya, Tingting, umalis na tayo. Kuya, okay ka lang ba? Kuya Bitsuan. Tingting, nanghiganti na ako para sa ating mga magulang. Umalis na tayo. Sage. Yebitsuan, gusto mo pang umalis? Lumalaban ka sa iyong superior. Pinatay mo ang 4 na ministro ng Southern Border. Akala mo ba ang aming Zenan Wangfu ay parang pasukan at labasan na lang? May mukha ka pang magsalita. Pinatay ni Wei ang aking mga magulang. Bakit hindi mo sabihin yon? Huwag kang magsinungaling. Sino ang nakakita sa nangyari noon? Ngunit ngayon, pinatay mo ang 4 na ministro ng Southern Border. Nakita ng lahat, hindi ba? Nakakatawa, kayong mga suplado at mapagpanggap na mga wood. Yebitsuan, ang ginawa mo ngayon ay paglapastangan kay Zenan Wang. Paglapastangan sa buong Southern Border. Mga bayani, kung hahayaan natin siyang umalis ngayon, ang buong martial arts world, kahit ang buong Greccia, ay lalaitin tayo. Ano ang masasabi ninyo? Dapat ba siyang palayain? Hindi dapat. Mabuti, mukhang ang mga narito ngayon ay ang mga matuwid at mangal na martial arts sects. Kaya dapat tayong magpakita ng halimbawa para sa martial arts world. Hindi ba? Ako si Zenji ng Jiangbi Sect. Ako si Gaosin ng Xingshan Pavilion. Humihingi ng payo kay Yebitsuan. Ako si Wang Shuang ng Zenjing Fist. Ako si Dashang ng Guangfeng Stronghold. Ako si Tsubi ng Lingqiu Pavilion. Humihingi ng payo kay Yebitsuan. Lahat tayo ay humihingi ng payo kay Yebitsuan. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang galing ng mga matuwid na sect ng Southern Border Martial Arts. Kaya't sabay-sabay na tayong lumaban. Sino ng mga has gumalaw sa aking Panginoon? Panginoon, Kinglan Lifeng. Bakit kayo nandito? inatasan kaming protektahan ang Panginoon. Kuya Bitsuan, sino silang dalawa? Ipapaliwanag ko mamaya. Kilala ko sila. Sila ang dalawang mandirigma mula sa Hilagang Hangganan. Magkasama sila, kasing lakas ng isang hukbo. Sa Hilagang Hangganan, nasa top 5 sila. Taga Hilagang Hangganan, Yebitsuan. Traidor ka nga. Mga bayani. Papatayin si Yebitsuan, gantimpalaan ng ginto. At titulo, sugod. Panginoon, umalis na tayo. Tara na. Walang aalis ngayon. Liu Qingmei. Yebitsuan, ito. Ang pinakamalakas na babaeng mandirigma sa Timog Hangganan. Ang kanyang latigo ay kamangha-mangha. Nang salakayin ng milyong hon, pinugutan niya ang 18 general. Hindi ka mapapahiya kung mamatay ka sa kanyang kamay. Kuya Bitsuan, delikado si Liu Qingmei. Tingting, kaya mo pa ba? Kuya, okay lang ako. Huwag mo akong intindihin. Singlan Lifeng. Ingatan niyo. Panginoon, may sugat ka. Bahala na kami dito. Umuwi na kayo kasama ang pamilya mo. Huwag kang magpakapalalo. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Sasamahan kita, halika. Yebitsuan, tingnan ninyo kung sino ito. Suaner Tingting. Inay. Royun, tinupad ko ang pangako ko. Pinagsama ko kayo. Suaner, bitag ito ni Wuchan ba? Umalis na kayo. Wuchan ba, hayop ka? Yebitsuan, tumigil ka na. Ibigay mo ang Divine Kun Manual. Pagsasamahin ko kayong pamilya. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Suaner, huwag mong ibigay kahit mamatay. Sinong nagpahintulo sa iyo na magsalita? Wuchan ba, papatayin kita.
Yebitsuan, napakahalaga ba talaga ng Divine Kun Manual? Mas mahal pa sa nanay mo, o gusto mo bang hapin mo na lang? Kung paano ko siya pagmumukhaing masama sa harap ng lahat? Mga hayop kayo. Wuchan ba, putang ina mo. Pakawalan mo ang nanay ko. Suaner. Kuya. Tingting, umalis ka dyan. Kuya, matutulungan kitang kumpletuhin ang Shen Kunju. Maghiwa-hiwalay kayo ng takbo. Hatiin ko ang Shen Kunju sa dalawa. Ipagtatanggol ninyo ito hanggang sa huli. Huwag ninyong hahayaang mapunta ito sa masasamang tao. Huwag. Kung ipipilit mong ibigay ang mga pahina sa kanya, double ang babali sa'yo. Tingting, huwag. Tingting, huwag. Kuya, ito na lang ang paraan. Huwag. Huwag, Tingting. Hindi pwede. Tingting. Kuya, ikaw na ang bahala sa nanay. Alagaan mo siya. Ting-ting. Liu Qingmei, bilis, pigilan mo siya. Huwag ninyong pagsamahin. Tingting. Wuchan ba, papatayin kita. Suaner. Yebitsuan, ganyan ka lang pala? Putang ina mo. Pakawalan mo ang nanay ko. Pakawalan mo siya. Wuchan ba? Walang hiya ka. Walang hiya? Kung hindi lang para hanapin ang anak kong lalaki at babae, hindi ako magpapakababa sa tulad mong hamak. Babaeng Wu, huwag kang ganyan. Sa buong palasyo, alam ng lahat na gabi-gabi kang nasa ilalim ng tatay ko. Naririnig ng buong palasyo ang iyong pag-ungol sa gabi. Maraming tauhan ang nabubuhay sa iyong pag-ungol. Wu, hayop ka. Tumahimik ka. Amo, Suaner, Kuya Bitsuan. Yebitsuan, aminin mo ang kasalanan mo. Kasalanan. Wuchan ba, huwag mo akong bigyan ng maling paratang. Ngayon ay araw ng kasal ng anak ko. Nandito ka pa para manggulo, at wala kang respeto sa nakatataas. Pinatay mo ang kapatid ko. Bilang kuya, ipaghihiganti ko siya. Tama ba yon? Tama lang na magbayad ng buhay sa pagpatay. Mamungulo sa palasyo ng prinsip, karapat dapat kang patayin. Pinatay niyo ba yung tatay ko? Karapat dapat siyang mamatay. Wuchan ba, bilang na isa kang mastermind sa likod ng eksena, mas dapat kang mamatay. Ako ang dapat mamatay? Bakit hindi mo itanong? Kung bakit ko winasak ang pamilya nyo at kinuha ang Divine Kunju? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang hari ng Southern Border, responsibilidad ko ang buong rehiyon. Sa mga nakaraang taon, ang nasa isip ko ay ang mga tao, at ang mga tao pa rin. Ang hangad ko ay kasaganaan para sa mga tao ng Southern Border. Ang hangad ko ay kapayapaan sa Southern Border. Ang mga ito, natupad ko ba? Ang prinsip ay laging nakatuon sa mga tao. Maari kaming magpatunay. Ang prinsip ay nagsumika para sa Southern Border sa buong buhay niya. Siya ang huwaran namin. Mga bulok na isda at sirasirang hipon, mga walang malay na kaibigan, ang Southern Border ay nagulo dahil sa mga tulad ninyo. Ako'y mapalad na makatanggap ng suporta ng lahat upang maipalago ang Southern Border sa ganitong kalagayan. Ngunit may mga taong nais na maglaho ang Southern Border. Ang pamilya nyo, Ye, ay lihim na nakipag-ugnayan sa mga Chungnu, nagplano ng pagtataksil. Ngayon, nalaman ko ito, winasak ko ang buong pamilya nyo. Ano ang mali doon? Nagsisinungaling ka. Ang pamilya namin, Yi, ay tapat at mabuti sa bawat henerasyon. Ikaw ang nagparatang sa pamilya namin. Paratang? Noong winasak ang pamilya nyo, nakakita kami ng isang kumpol ng mga sulat na may pakikipag-ugnayan sa mga Chungnu sa bahay nyo. Bawat isa ay may tatak ng pamilya nyo. Nakita namin ito ng malinaw. Nagsisinungaling ka. Sa Northern Border narinig ko.
na nakipagtulungan kayo sa manggagamot ng Saunu, nagplano na hatiin ang Grazia. Kayo ang dapat magbigay ng paliwanag sa mga tao ng Southern Border. Sa mga tao ng Grazia, Ang galing ng dila mo, hindi ka nagsisisi. Nakita namin ang mga bihag na Xiongnu. Na inamin ang lahat ng transaksyon ng pamilya nyo sa mga Xiongnu. Sa palagay ko, ang pamilya nyo, Ye, na may ganoong gawain, ay dapat na hiwa-hiwain. Siyempre, hindi mo aminin. Ang pamilya nyo, Ye, ay nakipag-ugnayan sa mga dayuhan. Lahat ay dapat patayin. Kung hindi dahil sa kabaitan ng prinsip, ang mga natitira sa pamilya nyo, Ye, ay dapat nang hiwa-hiwain. Paano kayo nabubuhay hanggang ngayon? Sa palagay ko, dapat kayong humingi ng tawad sa prinsip. Sa buong mundo ng martial arts, sa buong Southern Border, lumuhod. Isuko ang Divine Kunjui, lumuhod. lumuhod ako. Panaginip nyo. Kayong mga hindi nakakakilala sa mabuti at masama. Mga tangang tumulong sa masama, kayo ang dapat lumuhod at humingi ng tawad sa mga tao ng Southern Border. Sa buong Grazia, Mabuti, Ginoong Liu. Yibitsuan, ang Divine Kunju. Iyon ay isang mahalagang kayamanan ng mundo ng martial arts. Hindi ito maaaring pag-ari ng isang pamilya ng mga taksil. Tulad ninyo, isuko ang Divine Kunju. Swaner, huwag mong isuko. Ang pamilya namin, sa bawat henerasyon, ay nag-ingat sa Divine Kunjue. Mas mabuting mamatay kami kaysa isuko ito. Sinasang-ayunan ng mga henerasyon ang pangangalaga, ngunit ibibigay niya ang Shen Kunju sa mga Hun. Wala ka pang mukhang magsabi ng pangangalaga, Yibitsuan. Ibigay mo o hindi? dati, hindi namin gagawin at sa hinaharap ay lalong hindi namin ibibigay ang Shen Kunju. Sa sinuman, Yibitsuan, isipin mong mabuti. Uzui, may lakas ka. Uzui, gago ka. Ano ang gagawin mo kay Tingting? Yibitsuan, dahil ang buhay ng iyong ina ay hindi katumbas ng Shen Kunju. Paano kung idagdag natin ang iyong kapatid na babae? Ting-ting, Uzui, ang cute-cute mo. Lahat ng iyong mga trick, sa akin mo ibaling. Bitawan ang aking anak na babae. Banyang, marami akong mga trick. Pero ang iyong anak ay walang pakialam. Uzui, ang hamak mong tao. Hamak? May mas hamak pa. Ngayon ay ang araw na. Aking kasal kay Tingting, dapat tayong magkaroon ng masayang kasiyahan sa silid tulugan. Tumigil ka. Talagang anak ng aking turo, mabuting anak. Yibitsuan, ibigay mo sa akin ang Shen Kunju. Kung ibibigay mo ito sa akin, maibibigay ko sa iyo ang napakalaking kayamanan at karangalan. Gagawin kitang pangalawa sa Timog Hangganan, maliban sa akin. Ang mga hamak na tulad ninyo ay hindi karapat-dapat magkaroon ng Shen Kunju. Kung gayon, huwag mong sisihin ang aking kawalang galang. Huwag kang lumapit. Tingting. Ruyon, pakiusapan mo ang iyong mabuting anak. Kung ibibigay niya sa akin ang Shen Kunjui, ikaw, at ang iyong anak na babae, ay hindi na magdudusa. Yibitsuan, ibigay mo o hindi? Nangangarap ka. Kapatid, subukan natin muli. Sinabi ni tatay, kahit mamatay tayo, hindi dapat ibigay ang Shen Kunju. Kunin mo ang aking buhay. Ang kit-kit. Amo, Bitsuan Gech. Suan kuya. Yibitsuan, ubos na ang iyong lakas. Ibigay mo ang Shen Kunjui, at palalayain ko pa rin ang iyong pamilya. Nakangarap ka. Kami, ang pamilya Yi, ay nangangako na ipagkatanggol ang Shen Kunjue hanggang kamatayan. Kumagat ka, ang kit-kit. Inay, Yibitsuan, hindi ka karapat-dapat magkaroon ng Shen Kunjui. Sa mundong ito, tanging ako ang makakapagpakita ng tunay na kapangyarihan nito. Ibigay mo ang Divine Kun Manual. mamamatay na lang ako kaysa ibigay ang Divine Kun Manual. Matigas ang ulo mo. Kuya Tsuaner. Yibitsuan, naubos na ang pasensya ko. Ibigay mo ang Divine Kun Manual o ang buhay mo.
Kuya, umalis ka na. Huwag mo kaming alalahanin. Umalis ka na. Tignan mo, ang kuya mo ay paanglanggam sa paanan ng tatay ko. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Wutian ba? Alanghiya ka. Pakawalan mo ang anak ko. Royon, sa loob ng 15 taon, minahal at inalagaan kita. Binigyan kita ng magarang buhay, pero sa huli, aso ka pa rin ng pamilya ye. Ginawa mo lang akong parang ibon sa gintong hawla. Ikinulong mo ako ng 15 taon. Kung ganoon, 15 taon din tayong mag-asawa. Napakawalang puso mo. Nakakadiri ka. Kung ang 15 taon kong pagsisikap ay hindi makuha ang totoong puso mo. Inay, Kung ganito, ihahatid kita sa iyong patay na asawa. inay. Huwag mong saktan ang inay ko. Swanner, Ikaw lang? Prinsip, pakiusap huwag mo siyang saktan. Ang ganda ng pagmamahal ng ina at anak. Sags, dahil sa ating 15 taon bilang mag-asawa, hayaan ko kayong mag-ina. Mag-usap ng huling salita. Inay, Swanner, anak. kasalanan ko ito, Swanner. Dahil sa akin, nagdusa kayo ng 15 taon at ngayon wala akong magawa. Para iligtas kayo. Mabuting anak, hindi mo kasalanan. Si Wutian ba ang masamang tao? Walang kwenta ang anak mo. Swanner, makinig kang mabuti sa akin. Ang sasabihin ko ay napakahalaga. Dapat mong sundin ang sasabihin ko. CJ, Swanner, patayin mo ako. ano? Ang Divine Con Manual ay isang martial arts na natuklasan ng ating mga ninuno sa pamilya nang harapin ng buong angkan ang pagkalipol mula sa mga kaaway. Upang makabisado ito, kailangan ng dugo ng kapamilya. Sa ganitong paraan lang maabot ang pinakamataas na antas ng Divine Con Manual at hindi ito babalik sa gumamit. Saka lang magagamit ang tunay na kapangyarihan nito. Paano naging ganito kasama ang Divine Con Technique? Swanner, wala ka ng oras para mag-breakthrough ng mag-isa. Patayin mo na ako. Hindi, inay. Kahit mamatay ako, hindi kita sasaktan. Makinig ka. Kailangan mo akong patayin para ma-breakthrough ang Divine Con Technique. Para lang may labas mo sina Tingting at Year. Dito, makinig ka. Inay, paano ko isusugal ang buhay mo? Para lang mailigtas ang sarili ko. Kuya, kung kailangan ng kamag-anak na buhay, kunin mo na lang ang akin. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Wutian ba, anong gagawin mo? Siyempre, gusto kong makita kung gaano kakagaling. Pagkatapos mo mag-breakthrough, gusto kong malaman kung sino una mong papatayin. Ang nanay mo o ang kapatid mo? Panaginip mo lang yan. Wala akong pipiliin. Swanner, patayin mo na ako. Ngayon na. Hindi, inay. Hindi kita mapapatay. Ang dami mong sinasabi. Swanner, Naubos na ang pasensya ko. Kung hindi mo ibibigay ang Divine Con Technique, papatayin ko sila ngayon din. Huwag kang gagalaw. Patayin mo. Ibinibigay ko na ang Divine Con Technique. Sana dati mo pa ginawa. Bigay mo. Inay, huwag mong ibigay ang Divine Con Technique. inay. Sa dugo ng aking angkan, ipagkatanggol ko ang aking Divine Con Technique. Inay, Swanner, ngayon. Nabahiran ka na ng dugo ng pamilya ye. Tandaan mo ang aral ng mga ninuno ng ye. Ang Divine Con Technique ay hindi dapat mapunta sa masasamang tao. Anak,
Gamitin mo ang espada. Inay, Ruoyun, hanggang kamatayan, ayaw mo pa rin. Ibigay sa akin ang Divine Kun Technique. Sage, papagsamahin ko sila. Sa libingan mo. Heaven and Earth's Word Technique. Ang liwanag ng espada ay ako. Durugin ang langit at lupa. Ito ang kapangyarihan ng Divine Kun Technique. Ang suntok na ito ay para sa tatay mong pinatay mo. At sa buong angkan ng Ye. Ang suntok na ito ay para sa nanay mong inagaw mo ng maraming taon. Ang suntok na ito ay para kay Tingting, na kinainisan at sinaktan mo. Ang suntok na ito ay para sa libu-libong inosenteng mamamayan ng southern border na namatay. Bumangon ka. Kuya, huwag mo nang bugbugin, patay na siya. Kuya, Inay, nakapaghiganti na rin ako para sa inyo. inay sa langit, makakapagpahinga na sila. Yebitsuan, huwag kang lalapit. Hindi mo ako pwedeng saktan. Uzui, sa mga nakalipas na taon, naging alipores ka ng masasama. Inapi mo ang nanay ko at si Tingting. Hindi kita hahayaang umalis ng buhay. Teka, oras. Anong ibig mong sabihin? Oras. Tingting, Dumating na. Ito ang kakaibang lason na kinolekta ng tatay ko. Kung walang antidote sa loob ng 3 araw, ang tiyan mo ay bubutas at mamamatay ka sa sakit. Ibigay mo ang antidote. Akala mo ba tanga ako? Ang importante nitong bagay. Ilalagay ko ba sa katawan ko? Kung may bayag ka, sakalin mo na ako. Pasamahan ako ng kapatid mo sa impyerno. Nasaan ang antidote? Hindi mo ako magagalaw, hindi mo rin ako pwedeng patayin. Ako lang ang makakapagligtas sa kapatid mo, ako lang may antidote. Gusto ko sa iyong ganito, gustong-gusto akong patayin. Pero wala kang magagawa. Ang galing, naiintindihan ko na ang nararamdaman ng tatay ko. Ang pakiramdam ng paghahari sa laha. Ang pakiramdam ng paghahari sa buhay ng iba, sa Yebitsuan, dapat nga pasalamatan kita. Kung hindi mo pinatay ang tatay ko, paano ako makakaranas nito ng mas maaga? Nang ganitong lasa. ang cute-cute mo. Batas ng gubat, ang malakas ang nananaig, ganyan talaga simula pa noon. Kahinaan. Kapag nahuli mo ang kahinaan ng iba, kahit 1 punto lang, kahit gaano pa siya kalakas, magiging parang hayop na pwedeng katayin. Pareho lang kayo ni Liu Qingmei. Pareho. Kingmei, ano ibig mong sabihin? Mga mahal sa buhay, ang kahinaan mo at niya, parehong mga mahal sa buhay. Kapag nahawakan ang mga mahal sa buhay ninyo, kayo ay mahahawakan ng husto. Wuzui, ano sinabi mo? Pasensya, hindi ko napansing gising ka na. Pero okay lang, kasi wala ka ng silbi. Halika, bibigyan kita ng super, laking katotohanan. Akala mo ba ang tatay mo ay pinatay ni Yebitsuan, di ba? Mali ang balitang yan. Ano? 5 taon na ang nakalilipas, ang pumatay sa tatay mo, ang tatay ko. Prince Saip Wuchan ba ng Timog? Papatayin kita. Kingmei, 5 taon na ang nakalipas, nang patayin ng aking ama ang iyong ama. Gusto niyang gamitin ka, kaya sinabi niya na si Yebitsuan ang pumatay. Nitong 5 taon, naging napakagaling mong aso para sa amin. Sino man ang utusan naming kagatin, kakagatin mo. Hindi ba? Wuzui, ano ba talaga ang gusto mo? Tapos na ang laro, Yebitsuan. Hintayin kita sa kulungan sa likod ng bundok, kung hindi ka dating sa loob ng 3 oras. Kahit na ang dakilang Diyos ay hindi na makakapagligtas sa buhay ng iyong kapatid. Kuya Bitsuan, Tingting.
Kapit lang. Naprotektahan ko na ang puso at mga ugat ni Tingting. Alagaan niyo ang aking ina at si Tingting. Pupunta na ako sa bundok Ju. Paumanhin, Kuya Ye. Nagkamali ako sa'yo. Ako pa. King Mei, wala kang kinalaman dito. Kasalanan natin ito ni Wudian pa. Ano man ang inyong problema? Pag-usapan natin mamaya. Kailangan kong pumunta sa likod ng bundok ngayon din. Hindi na pwedeng maghintay pa ang lason ni Tingting. Sasama ako sa'yo. Mas pamilyar ako sa likod ng bundok, matutulungan kita. Ano man ang mangyari, may responsibilidad ako dito. Tutulungan kita sa paraang alam ko. Hayaan mo mabayaran ko ang pagkakamali ko. CJ, Kakaiba, bakit walang nagbabantay dito ngayon? may kakaiba dito, mag-ingat tayo. Basa pa rin dito. Palalakasin ko ang ilaw. Kuya Biksuan. Gusto ko sa madilim. King Mei, ano ang sinabi mo? Sabi ko, ang sungit mo talaga. Ano? Mali ba ako? May kasintahan ka na pala. Perang inanyayahan mo pa akong manood ng buwan at mga bituin noon. King Mei, ano ba ang nangyayari sa'yo? Pagdating mo sa hilagang hangganan, may dalawa ka pang magagandang babaeng gwardya. Ang sungit mo talaga. King Mei, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kuya Biksuan. Okay lang sa akin na maging pangalawa. Ibiksuan. Tinanggihan mo pa ang unang halik ko. May kakaiba dito, King Mei, kumalma ka. Bumalik noon sa Windsward Manor, bakit hindi ka basta kalmado? Mayroong isang bagay na kamisnan na nangyayari dito. Huwag magulo para dito. Paano ka magiliw ng kamay sa akin? Dai. King Mei, ano ang mali? Ngayon may kakaibang miss na ito, muli pagsasalita lamang ay hindi ito pinutol. Nakapanahilang wala na. Patuloy mo lamang ang doding ano, ikaw ay isang tao. Paano ako dapat gumising sa kanya? Ikaw ay tulad ng Scumbagwell, sabihin kong gayon. Ang pangalawang asawa ay hindi gagawin, maaari akong maging pangatlo mo, kung hindi mo sinabi. Gagawin ko ito, sumasang-ayon ako. Nakasalat. Ikaw bastard. King Mei, mangyaring ipaliwanag mo ako. Ngayon lamang, kumilos ako mula sa matalik na panik kung bakit ako. Ito ay kahit. Ang dalawa sa amin ay walang utang sa bawat isa. Una ka na ngayon, kaya una akong pumunta sa oras na ito. May kakaiba tungkol sa fog na ito. Marahil may isang uri ng gamot na natutulog sa mist na ito. Nakatanggap ako ng pagsasanay sa kontrol ng hininga habang nasa militar. Hindi ako distracted sa lahat kunting sa impulse sandali na ang nakaraan. Yun ay bakla akong papilyan. Ngunit ako sa habang ito. Ngunit gising ako. King Mei, ano ang sinabi mo? Anong uri ng tao? Kaya ikaw ay sa likod ng lahat ng ito, ha? Magsalita. Sino ka lang? King Mei, ang tao na ito ay hinala, huwag pumunta doon.
Ang snow-stepping dragon slaying technique. Ito ang teknika ng signature ng pamilya Liu. Sino ka lang? Paano ito maaaring ang snow-stepping dragon slaying technique? Ang tao na ito ay nawala na ang lahat ng pakiramdam ng sakit. Ang pagkatapos sa kanya ay hindi epektibo. Ano dapat natin gawin? Dapat siya magkaroon ng kana. Hindi ko naniniwala na hindi kita maaari. Master Liu, Ikaw ay buhay pa rin. Ako ay King Mei tingin sa akin. Ako ay King Mei iyong minamahal na anak na babae. Huwag patayin ang aking ama. hindi siya lamang hindi ngayon. Hindi ko narinig ang pagsasalita mo. Huwag pumunta. Tiwala sa akin, maaari kong gisingin siya. Hindi ako nagkaroon ng isang ina dahil maliit ako. Ito ay ikaw na itinaas sa akin mula sa simula. Maaaring hindi mo nakalimutan ako. King Mei, Huwag pumunta. Natatandaan mo pa rin? Ang araw ko ay naging 18. Nagkaroon ng mastered ang snow-stepping dragon slaying art. Sinabi mo, gusto mo ba akong ipagpalaban sa isang paligsahan para sa aking kamay? Nagtatawanan ka pa at sinasabi mo sa lakas ko. Si Kuya Yi lang ang makakapag-asawa sa akin. Alam kong hindi mo talaga ako malilimutan. King Mei. Hindi na niya naalala ang tungkol sa'yo, umalma ka. Imposible, hindi maaaring hindi ako makilala ng aking ama. Tumayo ka. Ganun nga, Anong nangyayari? kontrolado ang iyong ama. Anong ibig mong sabihin? May nabalitaan ako. May isang mahiwagang tao sa mga Han na dalubhasa sa panlilinlang at paglalagay ng sumpa. At kumukuha ng mga higlang mula sa mga gagamba sa libu-libong taong labing na yungin para kontrolin ang ibang tao. Marami kang alam. Ikaw. Papatayin kita. Halika dito. Ang karayom na ito ay konektado sa kanyang puso. Mas mabilis ba ang iyong espada o ang aking kamay? Halika, patayin mo ako. Ipapasama ko sa akin ang matandang ito. Napakasama mo. Masama. Sa aming propsyon, ang masama ay ang pinakamataas na papuri. General ng Hilagang Hangganan. Yebitsuan. Ano kung ako nga? Ikaw ang pumugot sa ulo ng aking senior brother. Yebitsuan, hindi mo inaasahang darating ang araw na ito, di ba? Pumasok kayo sa aming teritoryo, inapi ang aming mga mamamayan. Karapat dapat kayong patayin. Magaling, karapat dapat sa titulong general. Narinig ko na ang Divine Consword Art ng general ay walang kapantay. Parang isang Diyos ng digmaan. Anong gusto mo? Wala akong interest sa iyong Divine Con Art. Basta gumapang ka rito, parang aso at dilaan mo ang aking mga paa. At paglingkuran mo ako ng maayos. Baka palayain ko ang matandang ito. Baliw ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita? Huwag mong takutin ang aking ama. Pakiusap, huwag mo na siyang alugin. Pakiusap. Gagawin ko ang anumang gusto mo, basta huwag mo na siyang alugin. Huwag mo na siyang alugin. Kahit ano, Sage. Kung gayon, patayin mo siya. Ano ang sinasabi mo? Patayin mo siya at maliligtas mo ang iyong ama. Ano, mahirap ba ang pagpili?
Ang puso ng tatay mo ay parang sinasaksak ng napakaraming maliit na kutsilyo. At parang hinihila ang puso niya, ang sakit, ang sakit. Naghihintay siya sa kanyang mabuting anak na babae na ililigtas siya. Kuya Ye. Ayaw ko. CJ, patayin mo siya, patayin ang walang kwentang lalaking ito. Makakasama mo na ang tatay mo. Ano, ang buhay ba ng tatay mo ay hindi pa kayang pantayan ng iyong mabuting kasintahan? Patayin mo siya. Hindi na masasaktan ang tatay mo. Bilisan mo, gawin mo na. Huwag. King Mei, huwag mo siyang pakinggan. Boss Liu. Ang ganda ng pagpapaalam ng mag-ama, nakakaiyak talaga. Sayang, ang ganda ng material. Hayop kang walang awa. Gagawa ako ng paraan para iligtas ang tatay mo. King Mei. Halos hindi na kaya. Hindi. Huwag ka munang magsalita, gagawa ako ng paraan para iligtas ka. Maniwala ka sa akin. Matagal na akong kontrolado nila, matagal nang hindi tao. At hindi na rin multo, pero bago ako mamatay. Nakita ko pa ang aking maliit na King Mei. Kontento na ako. Ang anak kong babae ay hindi naging mabuting anak. Bakit hindi ko naagapan? Bakit ako napakatanga? Huwag mong sabihin iyan, paano kita masisisi? Ang aking maliit na King Mei ay napakabait. At napakabuting anak, tingnan mo ngayon, ang galing-galing mo na. Ikaw na ang pinakamagaling na babaeng mandirigma sa buong mundo. Masaya ako para sa iyo. At nakita mo na ang iyong minamahal, tama ba? Mabuti, kaya makakapagpahinga na ang tatay, dahil kahit wala na ang tatay balang araw, ang King Mei ay magiging masaya. Hindi. Hindi mabubuhay ang King Mei nang wala ka, hindi. King Mei, tandaan mo, ikaw ay palaging ang ipinagmamalaki ng tatay, ang antok na talaga ako. Kailangan kung matulog muna. Hindi. Huwag kang matulog, marami pa akong gustong sabihin sa iyo, tatay. Gising ka, bumangon ka muna. Sasabihin ko sa iyo. Gising ka. King Mei. Kuya Ye, ang lunas ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Gusto kong magtagal dito para makasama ang tatay ko. Sige, babalik ako agad. Ako ang may kasalanan. Yuer. Kuya Bitsuan, Yebitsuan, dumating ka rin. Uzui, pakawalan mo si Yuer. Yuer, Uzui. Anong ginawa mo kay Yuer? Yebitsuan, bawat isa dito, kasama ako, ay may kaugnayan kay Luyuir. Sa sumpa ng pagbabahagi ng sakit. Ano?
Bawat sugat na matatanggap namin, si Luyue, ay tatanggap ng double. Napakababang tao mo. Heneal ka ng Divine Marshal, kailangan kong mag-ingat. Kuya Bitsuan, huwag mo akong intindihin, patayin mo siya. Nasa kanya ang antidote para kay Tingting. Yebitsuan, itong magandang dalaga. Ayaw mo bang saktan? Uzui, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Araw-araw kong iniisip. Kung ano ba talaga ang gusto ko? Sino ba ako? Kamakailan? Bigla kong naunawaan. Gusto ko siyang gawing isang maliit na kaibig-ibig. Tingnan mo, bagay ba sa kanya ang kolyar na ito? Uzui, pakawalan mo siya. Halika, patayin mo ako. Magiging mag-asawa kami sa impyerno. Demonyo ka. Ako, Pakawalan mo lang siya, gagawin ko ang lahat. mabuti. Yebitsuan, lumuhod ka. Kuya Bitsuan, huwag. Kung luluhod ako, pakakawalan mo ba talaga siya? Yebitsuan, may karapatan ka bang makipagtawan sa akin? Gagawin ko ang lahat, sana manatili ka sa iyong salita. Kuya Bitsuan, huwag. Kung hindi tayo magkatulad sa mundong ito, sa susunod na buhay na lang. Gustong mamatay? Hindi ganoon kadali. Nakikita mo naman ang sitwasyon kapag masaya ako. Walang hindi mapag-usapan. Pero kapag hindi ako masaya, Here, Yebitsuan, ngayon. Gusto ko lang makita kang lumuhod. Luluhod ka ba o hindi? Sino ang nag-utos sa iyong magsalita? Sabihin mo, luluhod ka ba o hindi? Pwede ka namang hindi lumuhod. Kung gayon, panoorin mo ako. Habang sinusuot ko ito sa maliit na kaibig-ibig na ito. here. Gusto mo bang manood? Sige, panoorin mo ng mabuti. Kahit gaano pa kaganda ang babae, kapag hubad na, parang kuting lang din. Pagkatapos kong magsaya, ibibigay ko sa mga tropa. Pagkatapos, papatayin at ipapakain sa aso. Huwag mo siyang galawin, papatayin kita. Sige, patayin mo ako. Halika, patayin mo ako. Susundan ko ang nobya mo sa impyerno, mag-asawa kami. Ito ang lalaking inasam-asam mo sa loob ng 15 taon. Dahil sa puri, handa siyang isakripisyo ang dangal. At buhay mo. Yebitsuan, luluhod ka o hindi? CJ, Ano? Hindi ko marinig. sige, luluhod ako. Yebitsuan, hindi ba't ang tapang mo? Gapangin mo rito. Sana tumupad ka sa pangako mo. Tumatawad ka pa? Sige, gaganapin ko. Hindi na makagapang ang general. Bigyan natin ng apoy. Hindi na makagapang ang general. Sige, hampasin ng malakas. Bilisan mo. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo. Hayop ka. Hayop. Gusto ko ang tawag na yan. Sige, dagdagan pa natin. Kahit makaalis siya rito ngayon, hindi siya mabubuhay para makaalis sa Jiangnan City. Ano ang ibig mong sabihin? Buhay ka pa pala. Ikaw at si Liu Qingmi, naghirap kayong patayin. Ang anino ko lang. Ano? Jinu, Bakit hindi mo pa nakuha ang kanyang command token? Command token. Ito pala ang tunay mong balak. Ginoo, pinatay ng lalaking ito ang kapatid mo. Gusto ko lang maghiganti para sa iyo. Kaya medyo natagalan. Ginoo, papatayin ko na siya ngayon. At kukunin ang command token. Uzui, ang galing mong aso.
Namatay si Wuchan ba, lumipat ka agad. At naging aso ng mga Xiongnu. Ito ang tinatawag na matalinong pag-angkop. Sumusunod lang ako sa agos. Ero, hindi mo ito naiintindihan. Uzui, ikaw ay nakakainis na maliit na tao sa gayon ito ay naging kasama. Hindi mo kailanman isinasaalang-alang ang pagpapaalam sa amin. Luiwir, nawala mo ang iyong memorya. Kailan sinabi ko ito? Ikaw, Yebitsuan, sa kasalukuyan, si Zen Ancheng ay na, kinuha ang hukbo ng Chongnu, magagawa mo na maging makatuwiran. Ibinigay lamang ang military seal ng utos, at maaari pa rin akong makaligtas sa buong pamilya mo. Gumaganap ka. Pagkatapos huwag masisisi sa aking kasiyahan. maghintay ng sandaling. Sir, mayroon kang karagdagang mga tagubilin? Kumuha ng magandang Hitsura General Shenwu. Mayroon kang ganoong magandang mukha, gusto ko ito. Ikaw ay nakatatakot na Xiongnu Witch and ano ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin mo sa Brother Bitsuan? Sir, ang bata na ito ay medyo mabigat. Paano ka maaari? Ang desisyon na ginawa ko ay hindi isang bagay na ikaw, ang aking maliit na dude, ay dapat na matapang na magtanong. Ang mukha na ito, ang mga kalamnan ng pektoral, ang aura na ito. Ito ay totoong maganda. Pumunta ako. Hindi mo ba gustong gawin ang isang bagay para sa batang babae na ito? Itaas ang sumpa. Ano ang gusto mong gawin? Maging aking tao. Gumaganap ka. Yebitsuan, huwag maging hindi mabuti. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Ang alam ko ay na siya ay isang babaeng alipin na demonyo at ang kanyang mga tao. Sa labanan, siya ay nakapatay na hindi bilang na sundalo ng Great Xia. Ako pinapanood sa aking sariling mga mata bilang siya manipulated ang mga tao at pinahirapan ang mga nakatatanda ng mundo ng martial. Siya tinatrato ang buhay ng tao bilang isang simpleng paglalaro. Kumusta? Kilala mo talaga akong mabuti pa kailang mga tao ay maaaring tumutukoy sa aking lakas. Pagsasalita sa ganyang puwersa. Gusto ko ka kahit mas, ikaw ay pervert. Ikaw ang isa napi. Ang ginoo na ito ay walang iba kundi ang Grand Tutor ng Chongnu. Kahit ang Hari Lianu ay magpapakita ng kanyang karapatang respeto. Yebitsuan, maaaring ikaw ang paboritong lalaki ng kanyang majesty ang State Preceptor. Ito ay ang magandang kapalaran na nakuha mo higit sa 8 buhay. Ikaw ang isa na tumigil sa wala at patayin ang mga tao na may malupit na epektibo. Ang Sang National Preceptor. Yebitsuan, paano ka naghahabang napakita ng hindi respeto sa kanyang majesty ang pambansang Preceptor? Isipin ang iyong maliit na kagandahan. Yebitsuan, gumawa tayo ng isang pakikitungo. Ikaw masamang babae, anong devilish scheme ay iyong hatching muli? Hindi ba ikaw ay hindi ka patay? Hindi ba inaasahan ba? Matapos mapunta sa napakaraming problema, lahat ng iyong natapos sa pagpatay ay isang anino lamang ng aking. Pinatay ko ka. Ikaw ay masamang mangkukulam ano sa lupa ang gusto mo. Hindi ba malinaw na sinabi ko, maging lalaki mo ako? Tulungan mo kami, mga Hun, na lupigin ang Daxia. Tungkol naman sa kanya at sa batang yun, kung sino ang gusto mo, pakasalan mo. Basta't sa una at 15 ng bawat buwan. Kung maasikaso mo lang ako ng maayos, lahat ay mapag-usapan. Ano ka, Hilo? Lalaki, wala na akong pasensya. Huling tanong ko na ito, susunod ka ba sa akin? Kahit mamatay ako, hindi ko kailanman ipagkakanulo ang Daxia. Sige na nga, kung ganoon, patayin na siya. Opo. Yuer, Talaga palang hindi ka takot mamatay. Kahit mamatay ako, hindi ko hayaang saktan kanila. Ang cute mo naman, ang gulo-gulo mo. Pinakamatay mo ang isang sinumpa, at direktang nasira ang shared injury curse. Yuer, bakit ka naman ganito katanga? Yuer, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Isipin mo muna ang sarili mo, pareho kayong hindi mabubuhay. Sa takot mong ganyan, anong magagawa mo? Malaki ang panganib na kinahako sa pagkakataong ito. Sana'y tulungan mo ako at magsalita na mabuti sa akin. Nasa ulo mo na ba ang mga susunod na plano? Siyempre naman, Ginoo. Hindi ako magpapabigo sa kanya. Mula ngayon, ikaw na ang Zen Nanwang. Salamat, Panginoon. Yebitsuan, magkita na lang tayo sa huli.
Kadiri, gumagalaw ang patay. Takbo. Ano ito? Wuchan ba? Kayong mga taga-Daxia, ang hilig ninyong magpanik. Isang patay na pupet lamang ito. Kapag namatay na kayo, magiging katulad nyo rin siya. Demonya ka! Ilan pa ba ang masasamang pamamaraan mo? Marami pa akong paraan na magkapahumaling sa iyo. Kung gusto mo, isa-isa kong susubukan ang mga ito. Sa katawan mo. Subukan mo. Diretso ka, gusto ko yan. Talagang napapahumaling ako sa iyo, mahal. Sasabihin ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na fearless corpse. Walang sakit, walang takot sa tunay na labanan. Kahit na si Wargod ang nabuhay, hindi kayang talunin ang ganitong hukbo. Laban ito sa kalikasan ng tao, laban sa langit. Ako ang langit. Sino mang gusto kong mabuhay, mabubuhay. Sino mang gusto kong mamatay, ay dapat mamatay. Baliw ka. Baliw, kapag nalaman ng mga taga-Daxia sa hinaharap na ang sasalakay sa Bidyang, ay mga bangkay, sa tingin mo, mababaliw kaya sila? Nananaginip ka. Hindi kita hahayaan na magtagumpay. Hindi lang iyon ang pangarap ko. Bukod sa kanya, gagawin kitang. Walang takot na totauhan at papayuhan ko ang iyong mga sundalo na sakupin ang Zenbi City. Sa oras na yon, ang mukha ng Zenbi Wang ay tiyak na magiging kawili-wili. Baka hindi ka mabuhay hanggang sa panahong iyon. Mahal, subukan mo. Siya, tulad ng aking ama, ay kontrolado. Demonya, ibigay mo ang buhay mo. Huwag mo akong patayin. Ako ang tagapayo ng Xiongnu. Kung papatayin mo ako, magdudulot ito ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Akala mo ba takot ang aming dakilang siya? Sa inyong sayong Pinatay mo ang aking ama. Ngayon, ang iyong katapusan ay narito. Huwag, Yi Bixuan, huwag mo akong patayin. Paglilingkuran kita ng maayos. Marami akong paraan upang maranasan mo ang pinakamataas na kasiyahan sa mundo. Walang hiya. Yi Bixuan, tingnan mo nga ako. Hindi ba? Ako ay mas kaakit-akit kaysa sa babaeng ito. Akala mo ba si Big Swan ay manghulog sa iyong balak? Anong balak? Gustong-gusto kita, hindi ba? Gusto mo ang aking katawan? Hanggang ngayon, nananatili kang bulag. Pinatay mo ang aking ama. Chuan-er. Ama-amahan, bakit ka narito? Chuan-er, ibigay mo ang Shen Kunju. Kailangan ito ng iyong ama-amahan. Ama-amahan, ano ang sinasabi mo? Chuan-er, ngayon ang southern border ay walang pinuno. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sakupin natin ito. At ang iyong Shen Kunju ang pinakamahalagang sandata na kailangan natin. Kapag nakuha natin ito, wala tayong magiging pagkatalo. Ama-amahan, alam kong kailangan ng northern border ang Shen Kunju. Ngunit wala akong paraan na ibigay ito ngayon. Dahil ang Shen Kunju ay naging bahagi na ng aking katawan. Ganoon ba? Nakakalungkot. Kung gayon ako, ay kukunin ito sa aking sarili. Big Swan Jage. Umalis ka. Ama-amahan, bakit? Kasalanan mo kung bakit hindi mo ibinigay ang Shen Kunju. Dati, buong puso kitang tinanggap, umaasang lalaki ka ng maayos. At ibibigay ang Shen Kunju, ngunit wala kang ginawa. Ngayon, may magandang pagkakataon sa northern border, ayaw mo pa ring ibigay. Kaya wala akong magawa, kundi kunin ito sa aking sarili. Sa lahat ng mga taong ito, ang pag-aampon mo sa akin. Palakihin ako. Para lang sa Shen Kunju. Simula nang iligtas kita, gusto ko na sanang aralin ang Shen Kunju. Pero ang teknik na ito, para sa mga hindi gaanong may talento. Walang paan para umusad pa. At noong panahong iyon, hindi kumpleto ang Shen Kunju. Walang silbi kahit pag-aralan. Ngunit ngayong ganap mo ng pinagkadalubhasaan ang Shen Kunju, oras na para ibigay mo ito. Akala ko mabuti kang amain. Isang mabuting prinsipe, ngunit hindi ko inaasahan. Na lahat ito ay panloloko lang. Tumahimik ka. Kuya Big Swan. Ibigay mo na ang Shen Kunju. Dahil ang aking 9 demon curses, nangangailangan ng teknik tulad ng Shen Kunju para makamit ang ganap na kapangyarihan. Nag-aral ka pala ng masamang sining, ang Demon Curses. Maliit na babae, may alam ka pala.
Kuya Bigsuan ang kanyang demon curses. Kailangan sumipsip ng lakas at teknik ng iba para makumpleto. Dahil sa labis na kalupitan ng pamamaraang ito. Lahat noon sa mundo ng martial arts ay nagnanais na ito ilipulin, ngunit nawala na ang teknik na iyon, di ba? 30 taon na ang nakalipas, nawasak ang demonic cult, maraming teknik ang nawala. Kasama na ang aking 9 demon curses. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon ko lamang nakuha ang makapangyarihang sining na ito. Makapangyarihang sining. Ito ay masamang sining. Walang mabuti o masama sa martial arts, ang gumagamit lamang nito. Ang nagtatakda kung ito ba ay ginamit sa tamang paraan. Ang ginagawa mo ngayon. Ano ang pagkakaiba sa demonic cult noong araw? Hindi, may pagkakaiba, malaking pagkakaiba. Ang demonic cult noon ay isang pangkat na makasarili at hamak ng mga tao. Ngunit ako, ang Zen Biwang na nag-isip para sa kapakanan ng lahat. Puro kabutihan at moralidad ang sinasabi mo, ngunit ang nasa isip mo ay pawang makasarili at maruming mga hangarin. Hindi ka karapat-dapat maging Zen Biwang, hindi mo rin karapat-dapat ang Shen Kunju. Mas masahol ka pa sa demonic cult. Tumahimik ka. Ang hangarin ko, paano mo maintindihan? Ikaw na maliit na babae, ikinukumpara mo pa ako sa demonic cult at sa isang grupo ng mga hangal. Ama, ito na ang huling tawag ko sa iyo bilang ama. Tigilan mo na ito. Gusto mong sakupin ang southern border, gusto mong palayasin ang Xiongnu. Lahat ng ito, ako mismo ang haharap sa labanan para matupad. Kapag nakuha ko na ang Shen Kunju, lahat ng ito ay magagawa ko ng mag-isa. Dahan-dahan na lamang. At ibigay mo na ang Shen Kunju. Ito ang Shen Kunju. Naramdaman ko ang kapangyarihan. Ang Shen Kunju. Magiging akin na ito sa lalong madaling panahon. Zen Biwang, alam mo ba? May lihim ang Shen Kunju. Ano ang sinabi mo? Ang Divine Kun Art ay yang na teknikang pumipigil sa lahat ng masasamang sining. Bakit ang sakit-sakit? Ano ang ginawa mo sa akin? Ang pinag-aralan mo ay masamang sining ng demonic cult. Sa mahabang panahon, tiyak na sinipsip mo ang napakaraming iba't ibang teknikang pampalakas. At ang mga teknikang ito ay nagkokontrahan sa isa't isa. Pinipigilan sila ng iyong masamang sining. Ngayon, sinipsip mo rin ang Divine Kun Art, inaatake nito ang iyong masamang sining. Natural lang na magulo ang iyong lakas sa loob ng katawan. Tsuaner, ang sakit, Tsuaner. Sagipin mo ako. Hindi ako ang ayaw sumagip sa'yo. Mula nang sinipsip mo ang Divine Kun Art, lahat ng ito ay wala ng pag-asa. Kuya Bigsuan, Okay lang ako. Kuya Bitsuan. Hindi pa ako namamatay. kung namatay ka, siguradong gigibain niya ang lugar na ito. Uwi na tayo. Mag-asawa, magyuko sa isa't isa. Kaya pala noon, totoong nagustuhan mo ako. Kakaiba, bakit hindi magkadugtong ang dalawang teknikang ito? Ang tanga-tanga. Pagkatapos mong itaga, ibaba ang kaliwang kamay. Ikutin ang katawan kasabay ng espada, hindi ba magkakadugtong na? Sino ka? Nangahas kang manood ng lihim na aklat ng Wentworth Manor. Si tatay talaga, hindi pa kayo pinalalayas. Ang Wentworth Manor ay neutral, imposibleng makialam. Sa usapin ng inyong dalawang teritoryo. Ngayon, digmaan sa labas, hanggang kailan kayo magiging neutral? Kahit hindi ka manghimasok, ang sitwasyon ang lalapit sa'yo. Bakit lalapit sa amin ang sitwasyon? Nagbubulag-bulagan ka lang. Gaano kadelikado sa labas, paano mo malalaman? King Mi, ang ganda ng buwan ngayong gabi. Baka gusto mong samahan akong magtanaw ng buwan? Kuya Bitsuan, 15 taon, hindi na sayang ang paghihintay ko. Salamat sa paghihintay sa akin ng mahabang panahon. Kuya Bitsuan. Ako, si Luyer, sa buhay na ito, sa susunod. Magiging tao mo. Yuer, pagkatapos ng lahat.
Papakasalan kita ng marinal sa pamilya eh. Sige, maghihintay ako. Mag-asawa, magyuko, tapos na ang seremonya. Mabuti. Dumating na ang ikawalong prinsip. Magaling, magaling. Hindi na nabigo ang aming pag-asa. Yibitsuan, talagang kahanga-hanga ang iyong anyo. Prinsipe, narito ka bilang kinatawan ng emperador, di ba? Narinig ng emperador ang tungkol kay prinsip ng Timog at prinsip ng Hilaga. May bagong ideya siya. Magsihanda kayong lahat sa pagtanggap ng utos. Sa ngalan ng emperador, na pinagpala ng langit, nakarating sa akin ang utos ng langit. Ang bansa ay may batas. Ang mga nagawa ay may gantimpala. Si Yebitsuan ay tapat at matapang. Maraming bises siyang nagtagumpay, pinangalagaan ang hilagang hangganan, at iningatan ang bayan. Dahil sa kanyang pambihirang kontribusyon, binigyan ko siya ng bagong titulo bilang pagkilala. Sa gayon, si Yebitsuan ay itinalaga bilang hari ng mga mandirigma. Ang unahing general na sumisira ng hukbo, binigyan ng gintong selyo at ilang laso. Inaasahan kong si Yebitsuan ay mananatiling tapat sa kanyang tungkulin. Magsikat sa pamamahala ng bansa, pangalagaan ang mga mamamayan, at huwag bigin ang aking pag-asa. Ito ang utos. Tinatanggap ni Yebitsuan ang utos. Nais ng emperador na pamunuan mo ang Timog at Hilagang Hangganan at labanan ang mga Hun upang ipakita ang kadakilaan ng ating dakilang kaharian ng Xia. Salamat sa tiwala ng emperador. Hindi ko bibiglin ang inyong pagtitiwala. Pagsasamahin ko ang Timog at Hilagang Hangganan at ipapakita ang kadakilaan ng ating dakilang kaharian ng Xia. Mabuti.